Nagain po ng reklamong administratibo ang magkapatid na si Julie Dondon Patidungan at ano to? Sino to? Ilakim. Si Ilakim yung kapatid. Laban kay dating Criminal at Investigation Detective Group CIDG Director na si Brigadier General, retirado nga po, Romeo Macapas. At 2 pulis sa National Police Commission. Naku, bakit kaya? Kaugnay ito ng hindi umano tama sa paghuli ni Macapas dun ho sa kay Ilakim at isa pa niyang kapatid. Kasi magkakapatid po yung mga yan na si Jose. Sa may Cambodia noon nga hong nakaraang buwan. Inakusahan din po nila na si General Macapas na nanghihikayat ng mga individual parang iturong mastermind si Julie sa missing Sabongeros case. Abay, mabigat pala ito. So magkakapatid po yan. Nauna pong bumagsak sa kami ng otoridad at ngayon testigo na si alias Totoy, di ba? Yun po yun Tapos itong 2 magkapatid na huli sa abroad, nandito na ngayon. Nako, yan na. Binalikan na ngayon yung dating police general. Nako, yan ang mabigat Pag ikaw ay aktibo sa police, magagawa mo ang dapat mong gawin. Ay pagka naman ikaw ay nagkamali, pag nagretiro ka, babalikan ka. Ay, paano yan? Ay, mahirap yun, Anyway, sige, justice for all. Nag-ugat po itong kasuhan na ito at pagrereklamo dito kay Macapas dahil nga po sa hindi daw po pagkakasundo sa pinag-usapan. Dahil parang pagkakaintindi ko dun sa nakita kong post, etong si Dondon Patidungan ay sinabi sa DOJ na meron siyang 2 kapatid na pinaeska po ni Atong Ang at pinagtago po doon sa Cambodia. Ngayon, para po itong 2 kapatid ni Dondon Patidungan na ito ay maprotektahan, hindi po ito sinasabi sa mga balita o sa mga taga-PNP siguro na meron siyang 2 kapatid na involved at magiging witness. Napanood ko lang sa mga balita, sinasabi niya, kilala niya yung taong nag-withdraw, pero hindi niya sinabing kapatid niya. At sinabi rin niya na hindi niya kapatid yung umi-escort doon sa isang sabungero na meron pong posas na naglalakad sila doon sa isang sabungan. Ngayon, parang ang nangyari po, pagdating dito sa Pilipinas, nitong 2 kapatid ni alias Totoy, hinuli po sila ng CIDG. Hinuli sila at yun nga po, kwento nung si Ilakim, kinuha ang kanyang cellphone, nung ibalik, wala ng SIM card, wala na rin pong memory card. Diba? So, talagang parang tinrabaho po etong mga patidongan at kumbaga ginawa ng paraan, talagang binraso para po sila ay maipakulong at eventually mabura ang mga ebidensya. Kaya nga po ito ay kumbaga hindi pa naman natin alam kung totoo o hindi totoo ang sinasabi nitong mga patidongan. Pero di ba ito nga pong si Macapas ay ayon na rin sa mga bali-balita, kaya po ito inilipat ng pwesto at dinala po sa Mindanao ay dahil daw po ito ay merong hindi magandang ginawa dito sa investigasyon ng mga sabungero. At parang hindi nagustuhan din ito ng ating DOJ Secretary, Boying Remulla. So meron pong kumikilos talaga dito para siguro talagang sirain ang mga patidongan. So pag-uwi nitong si Ilakim at si Jose, dinala po siguro sila sa kulungan, ikinulong at hindi po sila parang itinuring na kumbaga parang mga magiging witness. So parang merong sinaway na utos itong si Macapas at ang ginawa nga po ito po ay parang ginawang preso at ito ay kumbaga hindi diniretso siguro sa DOJ at hindi nakipag-coordinate, di ba? Kumbaga sila ay sabi nga ni Macapas, covert operation daw niya ito, siya daw ang nakaisip nito. So sino kaya talaga ang nagsasabi ng katotohanan? So malalaman po natin yan sa magiging desisyon ng NAPOLCOM
kung etong si Macapas ay tatanggalin na sa pwesto, o sususpindihin o kung ano man ang gagawin sa kanya dahil malapit na po itong magretiro kaya nako tapos nasangkot pa sa ganitong issue baka masira ang kanyang retirement, di ba? Kasi alam natin kapag ganyan magre-retire, malaki ang pensyon na makukuha sana ng isang PNP official, di ba? Ito kaya ay maging counted pa rin kay Macapas sana di ba? Lumabas ang katotohanan. Yun lang naman po ang hinahanap natin dito So, iniimbestigahan na po ng NAPOLCOM, nag-uumpisa na sila at ito po ay isang live complaint laban kay Macapas ang ginawa ng mga patidongan, di ba? So, alam nyo, medyo mahirap yung sitwasyon ngayon ni Macapas kasi malapit na itong mag-retire Nako, kapag po napatunayan na siya kumampi sa mga mastermind nitong sa Sabongero, nako, sayang ang pensyon ni Macapas. Yun ang tanong. Sayang yung pensyon, pero meron kayang magpapalit ng kanyang pensyon. Kasi, di ba, kung ito'y ginagawa ni Macapas dahil sa utos ng isang tao, baka po siya ay, kumbaga, nagiging tauhan po ng may kinalaman dito sa issue ng mga Sabongero, di ba? Kasi iba nga po yung kilos niya. Kung tayo maniniwala doon sa sinasabi ni Sec Boying at sa pahayag nitong si Dondon Patidongan at ni Ella Kim Patidongan, di ba? Parang may isip natin, teka, dapat kaya ginagawa to ni Macapas? Di ba? Una, nakikiepal doon po sa investigasyon ng mga Sabongero. Tapos, nakikipag-usap doon sa mga pamilya ng mga biktima, yung mga naulila, at pinapaturo na ang mastermind ay itong si alias Totoy. Tapos yung kapatid, kinuha yung SIM card at yung memory card. Diba? Kumbaga, hindi ito gagawin ng isang PNP kung ito po ay wala pong naguutos na ibang tao. Kasi ang layunin po ng DOJ, di ba, talagang mas makakuha pa po ng mga ebidensya. Kaya nga po, itong si Ella Kim at itong si Jose ay pinauwi po dito sa Pilipinas at ito po ay para mag-testify laban kay Atong Ang. So, abangan natin yung update dyan. So, ngayon po, ito naman, si General Torre, pinagtanggol po ang CIDG. Nako, ito pa lang si Attorney Vitriolo ay medyo parang mahina. Ayan, panoorin po ninyo itong video ni General Torre. Merong missing Sabongero, missing affidavit. Parang meron siyang ini-insinuate na there was something fishy dun sa failure of the CIDG to submit yung affidavit daw dun sa case folder sa DOJ. I think he is a lawyer for one of the suspects, no? Para naman siyang hindi abogado. Kaya dapat siguro titingnan ng IBP ang kanyang kwalifikasyon. Sapagkat alam niya na hindi ang CIDG ang tamang lugar para magsabit siya ng counter affidavit. Okay? So, isinabit natin sa DOJ ang complaint affidavit at sila ay bibigyan ng pagkakataon na magsabit ng kanilang counter affidavit. So, hindi naman siya witness dun Siya isa sa mga pinagbibintangan na maaring involved doon sa insidente na yun. Kaya siya ay, at the very minimum, suspect siya. At hindi kami ang lugar para tumanggap ng kanyang affidavit. Ang tamang lugar ang tamang ehensya na masasubmit kung saan niya isubmit ang kanyang affidavit ay ang DOJ na mag-PPI o mag-preliminary investigation ng kasong ito. You think it's another attempt to muddle the case? Ay talagang kitang-kita na muddle the case talaga unless na talagang ganun ka nakalimutan na ng kanyang abogado ang procedures. Nako hindi po kayo uubra itong mga strategy nyo kaya General Torre kasi napakatalino nito, hindi nyo po maloloko yan. Yung strategy nila na para sirain itong kredibilidad nitong si Dondon Patidongan mukhang mahihirapan po kasi etong si Attorney Vitriolo, abogado ng isang lespo na kinasuhan din po patungkol dito sa mga Sabongero,
parang barking at the wrong tree. May paliwanag na po dyan ng CIDG. Ang sabi ng CIDG, hindi mga investigador namin ang nagproseso niyan o ang nag-imbestiga niyan. So bakit ang CIDG ang pupukpukin nitong si Atty. Vitriolo? Hindi naman pala mga investigador ng CIDG ang nag-imbestiga. Iba ang nag-file nito o kumuha nitong mga affidavit na ito. Hindi po CIDG investigators. So hindi po talaga yan aaksyonan ng CIDG. Kasi paano magagarantya ng CIDG na yung mga pinagsasasabi nitong 12 na mga gwardiya na dating tauhan ni alias Totoy na magte-testify daw laban kay alias Totoy at tinuturo siya na mastermind, sa iba po nagpa-imbestiga o iba po ang kumuha ng kanilang mga salaysay at ipinasa lang sa CIDG, which is hindi po ganoon ang proseso. Kailangan CIDG personnel ang magpapile o ang mag-iimbestiga nito, kukuha ng pahayag. Saka sila ang mag-aasikaso nito, magpaproseso nito at siguro saka dadalhin sa DOJ. Pero yung ganito na galing sa labas, iba ang nag-imbestiga, ipinasa lang sa CIDG, hindi po yun po pwede. Hindi mo pwedeng obligahin ng CIDG dahil nga hindi naman sila ang nag-imbestiga dito. So ngayon, pwede nila itong dalhin doon sa DOJ. Kaya lang, kapag ginawa yan nitong mga 12 na mga gwardiya, pag-iisipan na kagad sila na meron lamang silang gustong gawing masama at sila po ay nag-testify para lamang siraan itong si alias Totoy, halatang halata. Kaya po, 'di ba? Itong bagay na ito, sinoplak ni General Torre. Dahil nga po hindi po ganoon ang proseso. May mali. At kapag ganito na may something fishy, pag ganito na merong parang niyayaw-yaw pero parang sablay at mukhang parang may ipinaglalaban pero mali naman, nako, hindi kaya itong si Atty. Vitriolo ay kumbaga parang hindi siya sanay sa ganitong kalaking kaso. Or ito na mga 12 gwardiya, baka pakawala lang to ng mastermind. Kung maalala natin, na-vlog natin, 15 to 20 million po ang areglo sa 34 na pamilya. 15 to 20 million. So, nasa 680 million pesos po, more or less, ang kailangang gastusin para maareglo itong 34 na pamilya. 640 million o 680 million. So, imagine niyo po yan. Kalahating trilyon, lagpas pa. Napakarami pong pera nito. Itong mastermind. Dahil nga po, aaregluhin itong mga tao nito. Ngayon, ito po nga 12 na gwardiya, naiisip nyo ba yung naiisip ko? Bakit sila magte-testify laban kay alias Totoy? Ngayon, kung magte-testify sila, meron ba silang mga konkretong ebidensya? Yung hindi fabricated, meron ba silang matibay na ebidensya, yung mga object evidence, yung mga talagang matitinding ebidensya para patunayan na si alias Totoy ang mastermind dito sa nangyari sa mga sabungero. Kasi nga po, kung eto nga pong pamilya ay na-opera ng 20 million ng umaareglong, kasi kapag may aregluhan, sign of guilt na daw po yan kung umaareglo po itong mga taong ito, dito sa pamilya ng mga sabungero, kayang-kaya din nila siguro umareglo dito. O makipagkasundo o mag-offer nababayaran itong 12 gwardiya dahil nga po mayaman po yung tinuturong mastermind. So abangan po natin ang update dito sa kaso na ito dahil nga po eto na medyo tumitindi na po ang mga
ano dito, kumbaga yung mga ebidensya, mga banatan, mga salitaan, mga soplakan, di ba? So, dun lang naman tayo sa kung ano ang katotohanan. Kaya natin ito binablog ay dahil po hinahanap din natin ang hustisya para po dito sa mga sabungero. Dahil nga po, kumbaga, sila po ay kailangan mabigyan ng hustisya at kaya sila nagtitiwala ngayon sa ating gobyerno dahil meron po tayong General Torre. Alam niyo po ba, General Torre CIDG chief pa lang ito. Nilapitan na ito ni alias Totoy. Imagine niyo kung gaano po katindi ang kanyang kumpiyansa at kanyang tiwala kay General Torre na ngayon ay PNP chief na. Diba? So, abang-abang tayo ng update dito kung ano mangyayari kay General Macapa. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa panig kayo ng mundo. Mama chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.